Yung ganyan paggurgur sa live. Mukhang very sensitive po itong topic para sa mga nanggugurgur. Pasok lang po. Ano lang po kayo ng 1 kung okay na po tayo. Para makapagsimula po ulit tayo. Okay. Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Pag-uusapan natin ito pong si Auntie Claire at ang Malacanang. Nararapat po ba na humingi ng sorry kay BP Sara dahil dito sa akusasyon nila na si BP Sara daw ay nag-fake news nung binabalita niya yung overdose incident na yan. No? Samantalang sabi nga natin, imposible naman na Vice President hindi siya makakuha ng impormasyon. Kinukot niya yung police report as Vice President, malamang naman, no? Sabi natin noon. Tahasan po, sinabi na fake news laban. Yan daw po ay fake news laban kay First Lady. At ang nagpapakalat daw po ng fake news ay walang iba kundi si BP Sara. Kaya kinakailangan po magpaliwanag. Bukas malamang yan yung itatanong ni Eden at ng mga ibang concern, no? Kung willing bang humingi ng sorry ang Malacanang. Kaya po Malacanang at hindi si Auntie Claire yung pinagsosorry natin. Kasi si Auntie Claire po ay nagsasalita in behalf of Malacanang. So ipinagpapalagay po natin, no? Ipinagpapalagay natin na yung akusasyon na fake news si BP Sara, pinipake news niya si First Lady hinggil dito sa usapin ng overdose ni Tantoco dun sa United States, ay hindi po kay Auntie Claire lang galing, kundi sa Malacanang mismo. Okay. At sabi ko nga kanina, bago tayo, live po to. Sabi ko nga, ang dami pong katanungan na lumalabas ngayong nalantad na sa atin na totoo pala yung sinabi ni BP Sara. Siyempre, marami po naunang nagsabi kay BP Sara, pero iba na po pag Vice President eh. Iba po yung pag ang nag-akusa ay mga vlogger, pwedeng isang tabi lang yan, vlogger lang yan, nagpapa-views lang yan, for the views lang yan, di ba? Pero pag ang Vice President na po, ang nagbalita, talagang grabing akusasyon yan. Okay. Tapos, yung inakusahan siya, Vice President po, inakusahan na nagpapakalat ng fake news laban sa First Lady, mas grabe pa pong akusasyon ng Malacanang yan. So, kaugnay po niyan, marami pong mga katanungan na lalabas. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. So, sa mga nagtataka, no, ito ba ay live? Live po to. Pangalawa, kasi naputol po yung live natin. Bigla raw po ako nawala. Kahit nakikita ko yung aking sarili, hindi nyo naman ako nakikita. Minabuti kong mag-relive na lang ulit. Okay. Ito na po, yung isa po sa katanungan. Bakit kayo nag-delete GMA7? Kung narinig nyo to kanina, okay lang po yan. Kasi na-screenshot na po. Nag-delete po sila nung binalita na yan nila to. Yung kamatayan pa lang po ni Tantoco, nag-delete na yung balita yung GMA7. Sana magpaliwanag yung GMA7, no? Hindi po maganda na na-screenshot na meron kayong balita tapos dinilit nyo. Bakit? Paliwanag nyo lang. Bakit kayo nagdi-delete ng sarili nyong balita? May mali ba sa binalita nyo? Di umamin lang kayo. Itama nyo lang. Tapos ibalita nyo ulit. Hanggang ngayon po, hanggang sa kasalukuyang umi-air tayo ng live, ay wala pa pong hindi pa po nila binabalik. Ayan, no? Panay diver, risk lives, 9 years after PCA ruling, Bibi Gandang Hari,
Duterte Legal Council, PCG Underwater, DOTR, wala na po rito, Los Sabungeros, no winners, major draw. Pati yung walang panalo sa loto, na balita yun. Pero ito, napakahalaga, hindi nyo binalita, no? Ang isa pong katanungan ay magkano raw? Magkano raw? Okay. Balik na po tayo rito sa kaugnay na balita, no? Ulitin natin tong tinatalakay natin kanina. Total, buburahin na natin yun. Ewan ko kung hindi ko pa nabura o nabura ka na. Ito po yung may kaugnayan nga rito sa... Kailangan pa natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya. Okay, ito muna. Matapos akusahan noon ni Yusek Claire Castro si VP Sara ng fake news, sa wakas lumabas na ang opisyal Teka na muna, ang dami nakabukas. O, pakinggan po natin, ha. Ito po yung sinabi ni VP Sara na fake news daw. Ha? Ito po, sinabi po to ni VP Sara bilang isang halimbawa sa sinasabi niyang scapegoating. Ang akusasyon ni VP Sara, kada mayroong malaking anomalya, no? Kada mayroong malaking usapin, imbis po na harapin ng gobyerno ni Marcos, ginagawa niya, nagke-create siya ng panibagong issue para ma-divert yung usapan. Ang termino nga niya sa ma-divert, scapegoating. Sanay na sanay po yung admin, no? So hinalimbawa niya yung pumutok yung issue ng anong tawag doon, nung budget, na mga blankong budget, na mga pinalaking budget. Ang laking issue po niyan. Bigla sila nagsampa ng impeachment, di ba? O, yun yung panabla. Siyempre, pag-uusapan na yung impeachment. O, scapegoating po yan. Pero ang laki na pong ano nun. Ang laki, ang laki na po ng issue yun. Yung tungkol po sa 2025 budget. Natabunan po yan ng biglaang pagsasampa ng impeachment. Hindi po pagsasampa, yung pag-aproba ng 215 congressman at nagpasa sila na impeachment complaint sa Senado. Yun na yung pinag-usapan tungkol na sa impeachment. Nawala na issue ng GAA. Nawala na issue ng problema sa budget. Tapos, eto na nga, no? Pakinggan natin si VP Sara. Ito pa yung halimbawa na may kinalaman po ngayon sa pinag-uusapan natin. Pakinggan po natin si VP Sara. Thank you very much muna kay Bimbo Hernandez na nagbigay ng $9.99 na pangkape. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Okay. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos dahil sa drug overdose, makikita raw sa police report na nandoon yung pangalan ni First Lady. Yan yung sinabi ni VP Sara. Tuloy natin. Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay. Eto yun, no? Yung diversion o scapegoating nila. Classic na pag-iiba ng malaki pong issue yan. May krimen na naganap. Hindi pa nga natin alam na kasama nila. Ang buong akala ko nakiparty lang o nagkita-kita lang sila doon sa US. Yung pala, ngayon, kasama pala talaga nila, no? Hindi po to simpleng
simpleng miyembro po pala ng entourage. Tapos sabi niya, naroon ang pangalan ni First Lady sa police report, nakasama niya yung na-overdose at marami nakita na white substance na pinaghinalaang cocaine. Yun po yung initial kasi yan pala yung alam ni BP Sara eh. Ngayon, kumpirmado na na-overdose sa cocaine. So yung mga kasama niya, yung mga yan, no? Mga kasama niya sa panghihikayat, official entourage, na manghihikayat sila na mga kababayan natin at mga Amerikano sa Philippine International Film Festival. Kaya sila nandun sa United States. Okay. So, sinabi rin ni BP Sara, para malayo sa issue, scapegoating, kinidnap nila si Tatay Digong. Yan po yung scapegoating nila. Nawala na po yung issue. Di ba? Nawala na bigla yung issue. Dahil, siyempre, ang laki ng issue nung pagkidnap kay Tatay Digong. Yun eh. Okay. Pakinggan naman natin kung ano yung sinabi ni Auntie Claire at that time na sinabi yan ni BP Sara. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Tignan niyo, sabi, sa kanya pala nang galing ang fake news. Matulain po talaga yung mga boses nito eh. Naalala ko lang si Amik, meron silang radio drama eh. Kasama ba to Amik si Auntie Claire mismo na umaarte sa boses? Kasi mukhang artista yung boses niya eh. Tuloy natin. Sa kanya pala nanggaling yung fake news. Yung akusasyon niyang fake news ay yung akusasyon na yung sinabi ni BP Sara na may malaking insidente, krimen na naganap, overdose. Fake news daw yun. Tuloy natin. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ina, sa First Lady. Unang-una po, Siya pala ang source ng fake news na pinakakalat laban sa First Lady. Ewan ko po, gumaganon talaga eh, yung ulo niya eh. Pag kasi ganyan po yung yung parang inuuto mo yung mga kausap. Siya talaga yung source ng fake news. Panoorin niyo po lahat ng dilawan ganyan. Si Risa Ontiveros, sinasama nila yung yung galaw ng ulo para makakumbinsi. So, inakusahan mong fake news si BP Sara at pinipake news niya si First Lady. kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya? Ayun. Kailangan pa ba nating paniwalaan? Kailangan pa ba nating paniwalaan ang mga ganitong uri ng istorya? Hindi po, ito po ay galing po to sa, hindi po kay Luminous eh. Ang nagpost po nito, Sini 30. Ayan. Kung baka sabihin nyo po na radio talent siya, no? Kaya yung boses niya talaga. Sa mga batibot, ganyan eh, di ba? Sila, wee, pongpagong, binabatibot. Ayan, binabatibot tayo. Ang tanong mga kapatid, unang mga katanungan, pangalawa na pala kasi unang tanong, bakit nag-delete ang GMA? Ikalawang katanungan, magsosorry ba ang Malacanang? Malacanang po no? Malacanang po to kasi hindi naman po siya nagsasalita para sa kanyang sarili. No? Nagsasalita po si Auntie Claire para sa Malacanang. Ilang beses niya po sinabi yan. Iba po yung kanyang sarili sa vlog yun. At ito po, kada tatayo siya dyan na merong sa likod niya Malacanang, nagsasalita po siya para po sa Malacanang, hindi po para kay Claire Castro. Yun po ang pagkakaiba. Kaya ang sinasabi ko, magsosorry ba yung Malacanang
sa akusasyon nila na fake news si BP Sara? Malacanang po ang tinatanong natin dito. Okay. So ang dami pong katanungan na Ang dami pong katanungan. May nagsabi kanina na naging dahilan para ako mag-research. Kaya yan yung abangan natin eh. Tinitiyak ko may magtatanong niyan eh. Na kung sila ba magsosorry Kasi matindi po yun. Vice President ng Pilipinas, akusahan mo na nagpapakalat ng fake news. Parang akusasyon yan na nagpakalat si Lenny ng fake news sa kanyang anak nung kalagitnaan ng kampanya. Natandaan nyo? Meron nagpapakalat ng may sex video daw ang anak niya. Kinasangkapan pa yung anak eh. Pucha, wala nga kaming makita eh. Di ba? Okay. Hindi po ako makakapag-comment kung ano po kung tama po si Claire kasi hindi ko po napakinggan yung mga sinabi ni Claire. Contreras. Kung sino man. Claire Castro, tama daw. Contreras, tama daw. Claire Castro, mali. Hindi ko po napanood ang sinabi ng Claire Contreras. Malamang kamag-anak ni yung Professor Contreras. Jay ba yun? Si Maharlika ba? Kunwari, nagulat. Ay, si Maharlika pala eh. Hindi ka magaling mag-drama ba doon? Wala kang dating. Okay, ikalawang basta kasunod na katanungan. No? Mayroon po bang pagkakasala sa batas ng United States of America yung mga kasama niya doon sa hotel na yon? No? Teka pala muna. Yung ba'y ginamit niya sa party o gumamit siya mag-isa? Magkaiba yan, di ba? Kaya sinerch ko, ang cocaine ba? Kasi hindi pa ako nakatira ng cocaine. Kaya sinerch natin, usually ba yung cocaine, ginagamit siya as party drugs? Mga 70% po. Hindi ko makuha na kunwari, hindi ko kilala si Claire ka. Okay. Sa ating research, almost 70% ng gumagamit ng cocaine ay for party. No? Ayan. So, sa party-party, magkakatumpok sila, doon po nagagamit yun. So, talagang usually, yung usual, bihirang-bihira po yung nagsulo. Pero kung pakikinggan natin si BP Sara, nakakalat eh. Nakakalat yung white substance na pinaghinalaang cocaine doon sa kwarto na magkakasama sila, nagpa-party-party. So malamang talaga ito ay ginamit sa party, hindi po sa ano. Ngayon, kasi kanina may nag-comment sa akin, sa US daw, bawal daw yung hindi mo ni-report o wala kang ginawa. So, ang alam ko, iba-iba po yung iba-iba yung batas bawat state, di ba? Kaya ang sinerch ko mismo yung batas dito sa LA o sa California. Makikita po natin na sa California po, may batas po dyan. Hindi naman po yung nung kasama ka lang. Ito kasi yung katanungan eh. Ayon po sa aking research, yung host ng party, kung saan may na-overdose, yan may kasalanan. At ikalawa, kung ikaw yung nag-provide. O, dalawa po yan. Pwedeng ikaw ang host, pero iba yung nag-provide ng droga. So, yun po yung dalawa na yun ang pwedeng may kasalanan. Okay. Kaya yan yung katanungan natin. Sino yung host ng party na yun? At sino yung nagbigay sa kanila ng droga? Ipinagpapalagay natin na magkakasama sila.
Kung hindi man sila magkakasama, dapat magpaliwanag na sila na hindi ako kasama dyan kasi maaga ako natulog. At tiniti ako sa inyo na yung mga kasama doon, pag pinaliwanag nila na, hindi ako kasama dyan kasi maaga ako natulog eh. Tiniti ako sa inyo na hindi tayo maniniwala. Pinagpaliwanag pa mataas, hindi naman tayo maniniwala. Kasi may kutsaba, ang nakita kong kutsabahan na naganap, yung pagtahimik nila pare-pareho. Di ba? Okay. So, sino yung nag-supply ng droga? Hindi. Ipinagpapalagay natin na mayroong party place sila. Hindi kwarto, hindi mga small time yan eh. Meron silang party play, hindi kwartong meaning ng kwarto na kwarto ng hotel na isang kwarto lang. Hindi. Kwarto for gatherings, kwarto para nagpa-party-party sila. Mayayaman, mga bilyonaryo mga alam nga naman magtiyaga sila sa kwarto na. Hindi po ganun yung kwartong sinasabi natin. Yung isang ano talaga yan, isang lugar na pwede talaga sila makapag-party. Pinasara nila yon, di ba? Maraming ganyan sa hotel eh. Meron po talagang partihan eh. Okay, anyways, sino yung nag-supply, sino yung host. Kahit hindi ka nag-supply, kung ikaw ang host, nakita mo yung check dahil host ka eh. Bakit hindi mo pinigilan? Ikatlo, kung hindi na natin alam kung pang ilan na tong katanungan na tanong natin, ang isa ko pang tanong, kung naagapan ba, yan yung napapanood ko eh. Yan yung napapanood natin na mga kabataan na tumira sila tapos may na-overdose. Anong gagawin natin? Natataranta sila. Dahil na-overdose. Pero kadalasan, tumatawag sila sa 911. Meron po bang tumawag ng 911? Nakita ba nila na nanganganib na yung buhay? Nung kasama nila? O nataranta sila, hindi sila ayaw. Iba kasi pag yung mga bata, nataranta lang yan, pero matatakot yan, gusto nila mailigtas yung kasama nila. Sa mga napapanood ko, ganun eh. Tatagalan ng konti, pero maliligtas dahil tumawag ng 911. Tapos pagagalitan sila ng mga magulang, matatanda na to eh. At meron silang nakakahiya po pag lumabas. Di ba? Yun yung iniisip ko eh. Tumawag ba talaga sila ng saklolo? Or inuna nila na pagtakpan kasi hindi po sila mga pangkaraniwang tao. Socialite, First Lady ng Pilipinas, lalagyan ko ng kung naroon si First Lady noong time na yun. Baka naman may ibang pinuntahan. Hindi rin tayo maniniwala. Yan po yung mga katanungan sa akin eh. Kung nakahingi ba sila ng saklolo, kadalasan po kasi alam nila eh. Kadalasan po kasi alam nila ng mga hospital, sa dami po na na-overdose, lalo na dyan sa California, marami pong addict na artista. Kadalasan alam nila yung gagawin nila. Pag sinabi, na-overdose, nag-cocaine kami. Alam na ng mga paramedics. Ang problema, kung napag-isipan nila na malaking iskandalo to, no? Manahimik tayo lahat, ayun po yun. Yun yung magiging problema nyo. Gaano katagal bago nalaman na may na-OD sa kanila? May pananagutan na kayo dun. Kasi under your watch na eh. May pananagutan na rin yung pinuno nung entourage na yun. Kung alam mo na, yung pinaka-head nyo, kung alam nyo na, I heard na i-report nila after 7 hours. Biruin nyo yun, yung 7 hours na yun, malaking bagay yun. Naalala ko si yung si Desena, di ba? Kahit nasugod pa nila sa ospital, wala na rin eh. Lalo na yung hindi nila
Ano ba yan? Hindi nila nadala sa ospital? Wala nagpunta 911? O pagdating nila, dedo na? Yun po yun. Yung mga purposely pinigilan nyo. Naku, may kaso po yan. Sino man yung pumigil. Kung may talagang tangka na pigilan, yung para mailigtas yun, baka nagkikisay pa lang eh. Yun, ano na yun, may krimen na kayong kinukumit nun. Yan, napakarami po ng katanungan na pwede natin. Kaya lang, yun na nga no, ang susunod ko pa yan, noon pa lang yung kamatayan pa lang. Ngayon kasi binabalita na ng mga mainstream eh. Nung namatay pa lang, alam na ng lahat na namatay. Bakit wala nang gusto mag-imbestiga sa mga press natin? Di ba malaking usapin yan? Na kasama sa entourage ng First Lady ay namatay sa overdose. Napakalaki pong usapin yan. Bakit tila hindi interesado yung ating mga press people na alamin ang buong katotohanan? Yan yung maraming katanungan sa mga kasagutan. Ngayon, pag ito po nakalagpas pa po sila, no, wala pa rin pong nangyari rito, hinayaan pa rin ng mga Pilipino, talagang wag na po kayong magtanong ng kung ano pa man. Kasi harap-harapan na yan, no? Nariyan na lahat to. Hindi lang red flag, talagang kukwestiyonin mo na yung tayo bilang isang bansa eh. Paano tayo kumilos bilang iaalaw natin? Yun nga yung tanong ko rin eh, yung pamilya ba talagang wala na lang, tahimik lang din yung pamilya? Imagine no, billionaire sila. Pero kaya silang tahimik ang pamilya eh. Anong uri na tayo bilang isang isang bansa? Anong uri tayo bilang yung collective na pagiging mamamayan natin? Yung mga pagsumilip, yung sinisilip lang sinisilip lang po natin yung bakit ginagawa nating inaakusahan natin nagbabakasyon si BP Sara kahit alam ng lahat ng Pilipino na hindi bakasyon yung pinupunta niya sa dahig, no? Kung yun ginagawa nating malaking usapin, bakit itong mga ganitong bagay parang kayang-kaya natin bilang mga Pilipino na baliwalain, kalimutan lang? Tapos hindi magpapaliwanag yung presidente, first lady, yung Malacanang. Yung bawat ikilos ng mga Duterte ay mayroong puna. Nasaan po kayo? Yung mga Makabayan Black na kada may masabi lang si Bato na di ba? May masabi lang na chauvinistic kagad, ang dami kagad nilang usapin. May biro lang si Tatay Digong na talaga yan, ganyan talaga. Bakit dito tahimik kayo lahat? Ilang araw na po kasi yan eh. Si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, si Lachelle Jokno. Bakit ang bibilis nyo pag may nasabi si Robin Padilla o si Bato? Bakit dito sa ganitong mga to, tahimik kayo? Lahat. Tapos kung makapagsalita kayo, para kayo sa decency. Wag na yung mga human rights. Yung pagiging decente nyo na lang. Kasi kung magsalita yung mga yan, parang decente sila eh. Nasaan si De Lima, si Ontiveros, si Shell Jokno, si Kiko Bam? Yan yung mga nagpapakadesente. Wala tayong asahan sa mga loyalista eh. Putya,
Ano yung mga yan talaga eh. Alangan naman sila magsalita laban kay First Lady. Na-expect na natin yan. Pero yung mga nagmamalinis, sila Leni Robredo, yung mga nabanggit kong pangalan, lalo na yung sila Raul Manuel, sila Franz Castro. Bakit ang tatahimik nyo? Hindi na talaga, wala na talaga kayong pwedeng sabihin. Okay lang yung loyalista ka, sabihin lang na loyalista. Alam nga naman ako tumira dyan, Marcos yan. Marcos loyalist nga ako, bakit ko titirahin yung Marcos? Yung mga ipokritong Barry Gutierrez, sila Llamas, sila Esguerra, tahimik kayo, Hayderian. Yung mga kaparian. Yung kada may masasabi lang si BP Sara na hindi nyo gusto yung timpla. Bakit tahimik po kayo, mga kardinal? Hindi kayo na-iskandalo dito? Okay na sa inyo yan? Naniniwala ko hindi magsasalita yung mga loyalista kakampi nila yan. Pero kayo, grabe kayo, nung hindi pa nananalo si Marcos, kung isumpa nyo, ganun na lang. Yung pamilya niyan, isinusumpa nyo. Kaya talagang yung nagsasabi na lang talaga ng mga totoo, at nagtatalo-talo pa tayo minsan, mga Duterte na lang. Dito sa Pilipinas, ang maasahan mo na lang magsabi ng katotohanan, mga Duterte na lang. Ayan ang patunay. Na hindi, ang bibilis po sumagot niyan. Yan. Ngayon, bigla. Hay nako. Okay, punta po tayo sa ibang balita at meron pang oras. Ito po, si Laila de Lima po, may sinabi tungkol dun sa... Nabasa ko na ito kanina, hindi ko lang natuntosan eh. Okay. Akusahan ni de Lima ang Supreme Court ng judicial overreach. Intindi, no? Antindi nito ni de Lima, no? Labas nga pala si de Lima kasi wala naman. Kay Dayan nga. Okay. Ito po, binabanatan po ni de Lima itong Supreme Court. Bakit po? Hindi ko po alam kung kasama si Chis Escudero. Yung pong utos ng Supreme Court, yung diniscuss natin kanina, yung kay Marcoleta na pinagpapaliwanag, no? Gusto kasing malaman ng Supreme Court kung nalabag ba yung one-year rule. At gustong malaman ng Supreme Court kung eto bang mga nagsusuplong kay BP Sara ay alam nila yung sinusuplong nila. Kasi 32 million po yan ang bumoto dyan. 32 million na mamamayan. Tapos, sabi ko nga pa ulit-ulit, para tanggalin nyo sa pwesto, talagang karumal-dumal yung ginawa. 'Di ba? May ebidensya kayo. Kayo po ay naniniwala, batay sa ebidensya, na gumawa talaga na karumal-dumal na krimen. 'Di ba? Ngayon, sabi nga ni Marcoleta, matapos mapakinggan nila kay Marcoleta na pwede silang makulong, malamang nag-iisip sila na sana o nananalangin na sana ay wag na lang matuloy yung impeachment. Ito po, binanatan po ni de Lima ngayon. Dahil alam niya nahihirapan yung mga kapwa niya congressman eh. Hindi pa naman siya kasama dito, hindi pa siya congressman nun eh.
Siguro, sa 20th Congress, balak niya rin na siyang manguna dyan. Ay, hindi pala. Siya pala yung, di ba? Involved na pala siya dyan, di ba? Dahil kinuha yata siya na spokesperson nung mga nilatabi. Kaya involved na siya dyan eh. Okay, ito po ang banat ni De Lima sa Supreme Court. Lakas ng loob ni De Lima, no? Nakalaya ka lang sa kulungan. Ha? Nakalaya ka lang sa kulungan. Pucha, binanata mo na yung Supreme Court. Hindi talaga rito. My impression, again, with all due respect to the Supreme Court, is that it went too far. It seems that it has the hallmarks of what we call judicial overreach. Could it be that the Supreme Court is intervening too much in the impeachment process that originated from the House of Representatives? Tindi, no? Nakikialam na ba kayo? Nakikialam ba? Masyado nyo na raw bang pinakikialaman, Supreme Court, ang impeachment process na dapat usapin lang ng House of Representatives? Teka lang, tignan natin kung meron pang iba rito. Okay. Ito po yung reaction niya sa pagpapasubmit. Wala na, no? Okay. Ay, ito. Sinasabi ni De Lima, we know that those articles of impeachment are based on verified complaints signed and endorsed by 215 members of the House. So why is the Supreme Court still interested in first 3 complaints that were filed by private citizens and private groups? There are a lot of questions concerning this step taken by Supreme Court. Ayan. So ngayon, ang ginagawa ngayon ni De Lima, matalino rin naman talaga eh, di ba? Binibigyan niya ng duda yung Supreme Court. Alam niya kasi, matalino nga talaga rin. Thank you very much muna sa mga nagpakape bago tayo. Froilan season 125. Hindi sila mag-sorry, hahanap lang yan ng bagong scapegoat. Pwede. Eto po, maaga pong eto kasing nagtatanong yung iba, eto na ba yung scapegoat nila, yung boto-boto? Imelda Sanggalang, thank you very much sa $10 na pangkape. Yan, thank you. Okay. Sagutin ko lang, no? Hindi ako naniniwala na yan, yung mga boto-boto na yan, yung mga sabungero. Ang tingin ko yung sabungero, pangso na yan. No? Kasi nauna yan eh. Bago to lumabas eh. Anyways, tuwan. It's a The Senate or the majority of Senate might think that we should not move for now and let's just wait for the Supreme Court out of judicial courtesy because everything we do might be ignored in the Supreme Court's decision is ultimately in favor of the petitioner. So ito po yung mga kino-question ni De Lima, no? Una niya kino-question, bakit parang may overreach? Bakit parang nakikialam na yung Supreme Court? Ikalawa nilang sinasabi, bakit mayroong pirma na 215 yung mga congressman at sinabit yun sa Senado, bakit tinatanong pa ng Supreme Court kung ano nangyari dun sa unang 3? Wala namang pirmahan na ganap dun. Parang ganun yung gusto sinasabi ni De Lima, di ba? Okay, at ikatlo, baka ito na naman yung gawin ng senador para ma-delay na naman yung impeachment. Okay, isa-isahin natin. Una, paano ka nakasigurado na matutuloy yung impeachment at dinidelay lang ng Senate? Nagsalita na si Marcoleta, isa sa pinakamatalinong senator judges. Kung hindi man siya ang pinakamatalino, isa po siya sa pinakamatalino. Lahat po, yung 19th Congress na impeachment court, magtutuloy lang po yan sa 20th Congress kung gusto ng mga senador. Kung i-declare ng mga senador na tapos na yung 19th Congress,
ayaw naming ituloy lahat ng naganap nyo at hindi nyo natapos noong 19th Congress ay wala na. Tapos. Wala na kayong pinag-uusapan na delay. Dilema. Dahil wala na talagang impeachment. Magkakaroon lang po pag sinabi ng 20th Congress Senator na ang lahat ng hindi natapos nung 19th Congress, ibang Congress na to. Tapos, hindi sila pwedeng magsabi na magpapatuloy tayo ng impeachment court. No. No. Bakit po? Para mo matrigger na magkaroon ng impeachment court yung 20th Congress, kinakailangan mo magkaroon muna ng impeachment complaint. Di ba inutusan nga? Sino nag-utos? Sabi ni Marcoleta. Tinatanong ng mga inano na nga, binara na nga ni Marcoleta. Sabi niya ron sa isang saganang mamamayan. Hindi mo ba natatandaan? Pinag-usapan na natin to. Hindi mo ba natatandaan? Pinag-usapan na natin to. Hindi pwedeng ituloy. Pag natapos na yung 19th Congress, kung hindi nyo natapos, wala na po yan. 20th Congress na. Walang impeachment court sa 20th Congress. Tapos na po yung kumbaga, tapos na eh. Hindi po pwedeng basta i-continue. Paano nila tatalunin si Marcoleta sa debate? Magkukumahog sila para lang maituloy. Kaya, mali yung pananaw mo na yun, Dilima.